Makikitang nagsasanay ang binatang mandirigma na si Gantetsusai. Pangarap niya na sa mundong walang gera, sakupin ang mundo gamit ang espada. Kaya generate nito. Agad niyang inutusan si Gantetsusai na paslangin na ito. Kumilos si Gantetsusai. Ilang sandali pa, mula sa itaas ay biglang lumitaw ang kamay ni Taofa. Umiiyak ito at humihingi ng tulong kay Jufa. Sa harap ni Fuchi at Gantetsusai, tuluyang nag-transform si Taofa at ang alamang iba kahit masaktan ng isa't isa dahil hindi naman sila tunay na namamatay. Ngunit iba si Jufa, hindi niya kayang makita si Taofa na nasasaktan. May eksena ring kasama nila si Mei kung saan sinabi nito kay Jufa na ganoon siya dahil mayroon siyang taong pinapahalagahan. Inamin din ni Jufa na si Rien ang unang nagbago sa kanila. Ipinatong oras na para simulan ang kanilang proper training, yon ang tunay na dahilan kung bakit sila nilikha. Hinawakan ni Rien ang ulo ni Jufa at sa ilang sandali ay tumanda ito at naging binata. Doon niya sinabi sa dalawa na pag-aaralan nila ang Bochu Jutsu. Ayon kay Jufa, iyon ang simula ng pagkawala ng kabaitan ni Rien. Habang isinasagawa nila ang Bochu Nai. Isa pang daang taon ang nagdaan, nawasak na ang village ng Hoko, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Sa gitna ng lahat, naiinis na si Jufa. Hanggang kailan sila magpapatuloy? Hindi ibig bang sabihin, walang saysay ang lahat ng pinagdaanan nila ni Taofa? Nang hanapin niya si Taofa, nakita niyang tinatabunan nito ng mga bulaklak ang isang bangkay sa loob ng bangka. Sinabi ni Taofa na maa-attract nito ang mga humans mula sa labas. Dagdag ni Mudan, kapag ilang beses nilang inulit ito, magtataka ang mga tao kung saan nanggagaling ang mga bangkay at maaaring pumunta roon para mag-imbestiga para kay Taofa dahil para rito, ang mga humans ay parang Hoko rin. Tuluyang napaiyak si Taofa. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang pagpapadala nila ng mga bangkay sa mga humans. Isang halimaw na may pakpak at lumilipad sa ere. Habang napapatulala sina Choubei at Fuchi, bigla itong sumigaw ng malakas. Agad ibinato ni Choubei ang kanyang espada, ngunit madaling naiwasan iyon ng halimaw. Sinira nito ang kisame at lumabas. Nagtaka si Gantetsusai kung paano ito nakakalipad sa kabila ng kakaibang structure ng mga pakpak nito. Lalapitan sana ni Gantetsusai ang halimaw, ngunit pinigilan siya ni Fuchi at sinabing kailangan muna niyang gamutin ang sugat nito. Tumanggi si Gantetsusai, wala na raw silang oras. Makalipas ang ilang sandali, nagpa. Ngunit agad nag-counter-attack ang halimaw. Tinamaan si Choubei, binalibag sa mga pader, at ibinato ng napakalakas hanggang sa bumalik siya sa kanyang human form. Inag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.